Kasi hindi na rin po siya po pwede sa amin. Kaya gagawa na tayo ng paraan na balik dito. Yun na lang yung last na kahilingan ko sana, Daddy Frankie. Sana mapagbigyan nyo naman ako Nang ano po, ng motor sana. sabi mo wala ka ng problema pag may baboy kasi may livelihood pang kabuhayan ka pang nalalaman. Nayansing, yung pera ni Kuya Oliver, 180 lang. Kung babawasan natin pambili ng motor, hindi biro-biro yung presyo ng motor. Magkano 155 motor? Kuya JJ, What, 125 lang, Daddy Frankie? magkano yon sa Hindi ko palag... alam. Una, yung pera na yon galing sa mga taong nagmamahal kay Kuya Oliver, kaya ayaw ko pangunahan. Siyempre, Daddy Frankie, kung iatid mo na sa amin, o paano ko sa mapapakain kung walang kita yung asawa ko? Yan mga kababayan, nagluto ng merienda si Kuya JJ. May tubig, dito. Yan, papameriendahin daw tayo. Dito na muna. Ano yan, singtong ka? Ay, ang dami naman! Sabi ko, kunti lang. May palaman pa. May palaman pa. Dito ka, Kuya Rizky. Tagabuhos ka ng ano. Okay. Ay, siya. Ba't daw hindi tinapin? Ha? Yes, boss. Bang. Ay, wait lang. Ako na. Dito ka, tagapalaman ka. Yan. Kakain lang. Oh. Sino nagluto? Si Kuya JJ. JJ. Ang galing ni Kuya JJ. Yeah. Dagan natin ito. Yan. Masarap to. Spicy pa naman. No? Ay na, yun pala yung sandok. Ba't pinapahirapan ko sarili ko? Kasya na yun sa'yo kaya ay Ate Ansing? Oo, Daddy Frankie. Hindi, dami mo para tumaba ka. Ayan, kay Nanay Ansing, kay Kuya JJ, kay Kuya Oliver, Kuya JJ. Tapos kay Daddy Frankie. May kimerienda na rin ako, guys. Kasi masarap to. Ito kay Kuya Oliver, ay kay Tax, kay Kuya Rizky, kay Jessie. Kukutsara ko. O, kain na. Pwede nang kumain. May kisali ako, guys. Ayoko tinapay. Sarap. Ang sarap ng spicy. Yeah, Kuya Banda, malika. Ha? Naglalaway ka? Naglalaway ka, oh. Ayan. Napay. Ha? Tinapay, hintay ka, bibigyan ka nila. Sinasabi ko sa'yo, Bandam, eh. Wala problema, boss. Tubig malamig pa. Tubig malamig. Wait lang, sir. Kuya Albert, masarap. Masarap po, ya. Wala naman sa'yo, masarap pa. Masarap. Burrito ko to. Salamat po, Kuya Rizky. Boss. Sige ba? Oo. Burrito ko to. JJ. Parang masarap pa. Ha? Kain muna kayo. Bigyan ko lang si Kuya Oliver pa. Nakapakain ng pinggan. Ay, Hindi, okay na yan. Sila na bahala. Kayo dyan. Kain din kayo. Tayo. manghang. Mga kababayan na salamat kay Kuya JJ. Habang nag-uusap kami rito, nagluto siya ng merienda namin. Thank you Kuya JJ, ang bait mo talaga. Marami din yan. Mm. Namay po ang ibig ng Ba't di kinakain ni Ate Ansing yung tinapay niya? Mabulunan ako, Daddy Frankie. Di, ah?
Mukhang maraming manok na native dito kaya JJ ah. Marami dati pa rin. Masarap tinula yon. Meron sana akong ano. Pag May manok pumunta ka ako rin? doon, pag pumunta ako doon, Frank. Daling ko yung isang lalaking pan namin. Hindi, dito mo na lang katayin. Pag pumunta kami rito, dito natin ulamin. Salo-salo tayo. Ah. Huwag mo nang dalhin doon. Ay, kasi minsan din naman kayo nagpapasabi na darating kayo. Surprise talaga. Pag pupunta. Saan ko muna tubig? Sa lababo? Hindi pwedeng inumin yan, Daddy Frank. Ah, pwede? Yan kami umiinom. Oo. Mineral yun? Criminal. Criminal? Hindi lamang. Yan, takpan niyo. Tagal yung maubos. Mangang. Sino? Hindi, ubos niya yan. Ubos na nga niya. Ito yung plato niya eh. Ayun, salamat sa merienda, Kuya JJ. Salamat din dati. Yung pinaka isang reason din kung bakit ako nagpunta dito, Kuya JJ, Nanay Ansing, about kay Kuya Oliver. Kasi hindi na rin po siya po pwede sa amin. Kaya gagawa na tayo ng paraan na balik dito. Pero hindi pa naman ngayon kasi ipafinalize pa talaga yung meeting namin. Pero doon at doon tayo pupunta. Bakit dati pa rin ayaw nyo na si Oliver? Gaya ng sinabi ko Kuya JJ, gusto ko pag-stay pa doon hanggat hindi gumagaling. Pero gaya ng sinabi ko, sabi nyo na rin, sila na ang nagpatunay, pinuntahan na kayo dito. Di ba? Sinabi na nila yung reason na hindi na ako pwedeng magpatuloy sa aking bahay. Pero gaya ng sinabi ko, hindi po ibig sabihin ay hindi na ako tutulong. Tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong ni Daddy Frankie hanggat kaya ni Daddy Frankie. No? Pero syempre, ang tatanungin ko sa inyo, kasi once na binigay ko na po, ililipat si Kuya Oliver sa inyo, kailangan yung pera niya, turn over ko rin sa inyo. Ang tatanungin ko kung kanino ko ibibigay yung pera. Sinong hahawak? Nanay Ansing? Hindi po ako kwan dyan, Daddy Frankie, kasi ayoko din may masabi yung mga tao. Pero yung sana Ano yun? mapagbigyan yung kahilingan ko na mabigyan nyo kami ng motor. Kasi doon lang yung kabuhayan namin, Daddy Frankie. Yung motor namin, tumatagas yung langis. E paano pag hindi nakapagtindi yung asawa ko, wala kaming kakainin. Pa-repair mo muna yung motor mo, Nanay Ansing. Kasi ang pag-uusapan muna natin, yung kung saan manunuluyan itong kapatid ninyo, yun ang iniisip ko talaga. No, Daddy Frankie, Although, pag-uusapan namin. yun sinasabi ko sa'yo, lapit ka konti, Nanay Ansing. Although yun sinasabi ko sa'yo, kung makausap mo yung kapatid mo, about sa problema mo, kasi ako talaga, wala ang problema sa akin kung anong mapagkasunduan ninyo magkakapatid. Yun na lang yung last na kahilingan ko sana, Daddy Frankie. Sana mapagbigyan nyo naman Nang ano po. ng motor sana. Sabi mo sa akin noon, pag nabigyan ng yero, wala ka nang hihilingin. Basta hindi na tumutulo, wala ka ng problema. After that, nag-request ka ng baboy. Sabi mo, wala ka ng problema pag may baboy kasi may livelihood pang kabuhayan ka pang nalalaman. Ngayon may livelihood ka na, motor na naman. Siyempre nakita ko yung motor namin, sira-sira tayo. Tapos darating ang asawa ko, mag-aabot ng kita niya. Magkano na lang ang mahal ng bilihin? O ito na lang yung kinita mo. Sabi ko, kasya ba ito sa pang-araw-araw natin? Eh, nagpagawa kong motor, alam mo naman, tumatagas yung langis, sabi niya. Paano, na problema na naman ako niyan. Anong masasabi mo doon, Kuya JJ? Kasi sabi ni Nanay Ansing kanina, kasi nasabi ko na habang wala ka dito, nasabi ko kay Nanay Ansing na pag itinurn over namin to, bigay din yung pera. Sabi ni Nanay Ansing, kung pwede daw yung pera ni Kuya Oliver, bawasan, pambili ng motor niya kahit second hand daw. Bawasan. Gusto mo naman.
Ang pera ni Kuya Oliver ngayon is 181,000. Kayo po mag-usap na eh. Ah, payag naman si Kuya Oliver. Sabi ko, sige, sabi niya. Paano kami, kung yung mga anak ko, Daddy Frank, ang liliit pa naman. Basta sana kung malalaki na sila, pwede ko nang iwan, dalawa kami magtrabaho. Nayansing, yung pera ni Kuya Oliver, 180 lang. Kung babawasan natin pambili ng motor, hindi biro-biro yung presyo ng motor. Magkano 155 motor, Kuya JJ? What, 125 lang, Daddy Frank? Magkano yon sa Hindi ko palag alam. Daddy. palagay mo, Kuya JJ, mga magkano motor? Baka, kung naman siguro Daddy Frank, may 50 naman yata yung mga Alpha, yung mga 25 Hindi, Honda nga ang gusto niya, Honda daw na pula. Yung kagaya ng binigay mo kay Mary Jean yata yun. Kita ko, pulang-pula, bagong-bago, may supot pa. Gusto mo yung may supot din. Oo, siyempre para bago. Magkakamotor ka na nga lang, wala pang supot. Ano ba pagkakaiba ng motor na... Ano yung sinasabi yung motor na 50? Yung 125 na, kung Daddy Frank, bago ka ngayon na labas. Ano pangalan? Yung Alpha. Hindi ba? Alpha. Ang gusto nga niya, Honda daw eh. Honda din yung T-Mix din. 125. Kasi pag may supot, Daddy Frankie, doon mo makikita na bago. Gusto mo Pag yung wala brand nang new. supot, ay, luma na pag ganun. Sabi mo kanina kahit second hand, ngayon gusto mo may supot. Ay, kung ano, ikaw Gusto nang mo bahala. brand new. Ikaw nang bahala kung anong mabigay mo, basta motor ang gusto ko. Kahit wala nang supot, sige, bakit wala nang supot nga. Sa ngayon kasi talaga, ang iniisip ko talaga, yung tutuloyan ni Kuya Oliver muna. Ito ang focus ko muna. Kasi kahit papaano, una, yung pera na yun galing sa mga taong nagmamahal kay Kuya Oliver, kaya ayaw ko pangunahan. Siyempre, Daddy Frankie, kung iatid mo na sa amin, o paano ko sa mapapakain kung walang kiting asawa ko? O, walang bigas, walang ulam, walang pabiling mantika, saka betchin. Paano naman yun? O, magugutom siya. Tingnan mo naman yung tiyan niya. O, laki-laki. Hindi pwedeng magutom. Mga mamaya, magsigaw-sigaw na lang pagkain. Sabi niya sa akin. Hindi na, maayos na yung kanya. Hindi. Posible yan, Yung pag galing niya. naguramentado yung mga alaga niya. Painumin natin si Kuya Oliver. Gusto na majay? Ah, Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Kasi sabi ni Nanay Ansing, motor daw para may panghanap buhay daw para mapakain niya si Kuya Oliver. Pero Nay Ansing, sa totoo lang, hindi ko talaga binawasan yung pera niya kasi nung una, yung usapan natin, yung bahay na gagawin kay Kuya Oliver. Doon ko sana talaga inilalaan yung pera na yun, yung titirhan niya na sarili niya. Kung ibibili natin ng motor, sa totoo lang, yung 180, kulang na kulang pa po yan sa gagawin nating bahay niya. hindi naman siguro maubos yun, Daddy Frankie. Kwarto lang naman sa maliit na kusina. Saka CR. O, kasi siguro yun. Mag-isa pa lang naman niya. Pag nakapag-asawa na siguro siya, doon na palalawakin yung titirahan niya. Paano kung maubos na yung pera niya? Paano pa natin palalawakin? Kung ibibili ng motor. Siyempre, saka na natin isipin yung ngayon, yung hinaharap muna. Ang isipin natin. Yung pagkain ba? Yung pambilang pagkain. Diba, Daddy Frankie? Ang mahalaga yung hinaharap, yung makakain. May hapag sa mesa. Nakita mo lang yata yung binigay kong motor Siyempre, isa na yun, Daddy Frankie. Saka nakita ko yung motor na binigay mo, nakita ko yung motor namin. Ay, Diyos ko, tumatagas yung langis. Ay, Diyos ko, naalala kita. Si Daddy Frankie, sabi ko. Yung hindi umihili, binagyan niya. Yung umihili, hindi niya bigyan. Sabi ko. Ano masasabi mo doon, Kuya Oliver? Wala. No comment daw. Nagpapabili ng motor yung kapatid mo. Hindi bumili. Bumili siyang bahala siya. Ano sabihin mo Hindi tulungan mo ako Wala naman akong pera. Mayroon, nakatago. Ano masasabi mo, Kuya JJ? Motor pa naman ng hiling ni Hansing. Ha? Motor pa,
motor ang hiling naman niya, Daddy Frankie. Motor ang hiling ni Ansing. Hmm. Kaya nga, anong masasabi mo doon? Saka pa lang yung motor Kay Oliver mo ang focus natin. Bumili tayo ng motor, di... Ayun. Oh, sabi niya, Daddy Frankie, o sa kanya na Bumili nagsabi, tayo. bumili daw. Oh. Kasi Nanay Ansing, hindi pa niya alam talaga yung yung rules doon sa pera na yun. Binigay ng mga sponsor yon para sa kanya. Kaya dinagdagan nila ng dinagdagan kasi nagsabi ako na pag gumaling si Kuya Oliver is papagawan natin ng bahay. Kaya nung narinig nila yon na plano ko, kaya sila nag-support. Nilagyan, binigyan ng binigyan. Tapos ngayon, to turn over na siya, tapos pagdating sa iyo pagbigay ko yung pera, ibibili mo ng motor, yan sasabihin mo, oo talaga yan. Kasi ganyan lang yan. Pero ibili mo ng motor, baka bukas makalawa, siya naman nung walang, pag magpatayo na tayo ng bahay ni Kuya Oliver, baka pader lang nangyari. Si Kuya Oliver, baka wala ng bubong, walang yero. Ikaw may yero, ikaw may motor, ikaw may baboy. Yung motor, Daddy Frankie, papasyal namin siya sa bayan. Oh, alang lang dito lang siya lagi. Di mabuburing naman siya. Sige, ganito yan, Nay. Makinig ka sa akin. Papagawan ko na, sabi mo, papagawan ko ng bahay si Kuya Oliver. Bili ako hollow block, simento, bato, ang mamahal ng bilihin ngayon. Tapos isasabay mo yung motor mo. Oo. Mamaya, hindi natapos yung bahay ni Kuya Oliver, walang bubong. Ikaw may yero. No? Tapos ikaw may baboy. Tapos ikaw may motor. Si Kuya Oliver, pader na lang nangyari. Tapos hindi na pwede sa akin. Di ano nangyari? Kawawa si Kuya Oliver. Daddy Walang Frankie naman. titiran na pagtutulugan. Ha? Wala siyang pagtutulugan. May, balik nyo na naman doon sa kulungan niyang baboy. Gusto mo bumalik ng Kuya Oliver? Ayaw ko. Ayaw mo na dun sa bahay mo? Ayaw ko. Bakit? Hindi naman ako marumi Ayaw ko. Ayaw mo na tumira doon? Ayaw ko. Sige na, Daddy Frankie, last na yan, nahiling ko. Makakatulong ng malaki yan. Ilang beses ko nang narinig sa'yo yan, Nanay Ansing. Totoo na yan, last na talaga. Markang-marka na yung pangalan mo Hindi, sa mga tao. Itaga mo na yan sa bato. Ay, Kung naku. may tataga. Nay Ay, di pala Ansing, may tataga, no? Kasi Nung bakit- unang-unang punta ko dito sa bahay nyo, tinuro mo sa akin, naawa ako sa'yo. Sabi mo, ay, salamat. Ay, okay na ako, wala na akong hihilingin. Natatawa naman ako sa'yo. Ay, natatandaan ko yun. Sabi mo, last na. Pagbalik namin, sabi mo, yung kainan namin, kusina, kasi pag gumaling si Kuya Oliver, diyan ko ipapatira. O, napalitan ng buong lahat ng yero. Pagbalik namin, Daddy Frankie, livelihood. Ay, last na talaga. Tapos ngayon, motor na naman, last na. Siyempre, kabuhayan Baka namin yung kalalas mo, ako na mautas. Magdi naman siguro, Daddy Frankie. O, Last na yan talaga. Kabuhayan namin yan eh. Pag dinagtinday ng asawa ko, anong kakainin namin? Sang Bigyan gala. ng motor, 4 wheels na naman, Daddy Frankie. Ha? 4 wheels na. Hindi na. Pagka Sobra na yan. nabigyan ng Hindi motor. ko naman alam mag-drive ng 4 wheels. Isabit na kita pati warik Nanay Ansing. Hindi ko naman alam mag-drive ng 4 wheels. Sobra naman. Ay, pag marunong ka, hiling ka rin, no? Hindi na. Hindi na. Sobra naman na. Sobra na. Motor na lang talaga. Pang tenda ng asawa ko. Maawa ka Kasi na. nga, Nanay Ansing, ilang beses ko na narinig yung last. Last na talaga. Last na talaga, Daddy Frankie. Last na talaga. Promise talaga. Tapos Honda pa. Matibay kasi yun, Daddy Frankie. Ay, matibay ka rin. Subok na sa tibay Okay yun. tayo. Buti na lang hindi ako buntis eh. Pag ako buntis sa'yo, Nanay Ansing, makukunan talaga ako eh. Sabi ka lang, Daddy Frankie. Anong tibay ng hinihiling mo, mas matibay ka. Siyempre, hiling na lang ako. Di yun Alis lang na ako, matibay. ayoko na. Diba, Daddy Frankie? Alis na ako pag ganito. Pahangin lang ako, nainitan Nalo na talaga. si Daddy Frankie sa'yo. Marami na Siyempre, kasing hiling. Kung Walang sinabi hiling ka, yung init ng panahon sa yung nararamdaman kung ko na hiling ka, yung matibay na alam, may hiling ka, yung marapok pa. Hindi na matatagal yun. Diba, Daddy Frankie? Isipin mo naman eh. Kung di magtinding asawa ko, wala kaming kakainin. Oo. Paano kami? Tatlong anak ko, paano? Pag dumating pa si Kuya Oliver, anong kakainin niya? Di ba?
Pag araw-araw nagtinda yung asawa ko, pag hindi sira, buti mas malaki ang abot sa akin nakita niya. Ang wala mo naman, ang mahal ng bilihin. Tumas ang gasolina, tumas lahat. Tumo mantika, bitchin. Ay, Diyos ko, asin. Ay, wala na, paminta. Yung pangsawag sa mga, gagamitin sa... Problema ko dito mga kababayan, pag tinurn over ko na po si Kuya Oliver, tas iniwan ko ang pera dito, baka ibili nila ng motor lahat. Hindi naman lahat, Dati Frankie. Anong gagawin natin, Kuya Oliver, ay JJ, kasi ganun po ang mangyayari. Hindi pa naman sa araw na ito. Kaya ako nagpunta dito para makita niya yung sitwasyon, malaman ninyo. Which is hindi naman ako mahihirapan pala na magpaliwanag kasi pinaliwanag na rin pala sa inyo, nagpunta na. Pero baka sunod na punta ko is yun na. And then, yun na rin yung pagbigay ko ng pera niya. Kasi yun din ang sabi sa akin. Alam din nila yung pera na yon. Na pag i-turn over ko to, kailangan turn over din ng pera. Ang problema ko, ito pala ang plano ni Nanay Ansing. Bibili ng motor Daddy Frankie. Oh, ano masasabi mo doon? Sa bahay, sabi niya, ngayon, motor na naman. Mm-mm. Kukulangin na yun Daddy Frankie. Kaya nga eh. Ilan ba yung kapatid mong ganyan? Siya lang naman. Nag-iisa? Nag-iisa lang ako, Dati Sakit Frankie. sa ulo eh. Nag-isang babae na, Daddy Frankie. Nag-iisang babae. Buti na lang, hindi nagdagdagan. Grabe ka naman, Dati Frankie. Siyempre, inaano ko lang din yung kan namin sa'yo. Nilalapit ko lang din naman yung hinaing ko sa iyo. Ikaw lang naman alam kong tumutulong. Tumutulong ako, Nanay Ansing, sa mga nangangailangan talaga. Siyempre, kami nangangailangan. Ikaw lang naman ang alam kong ano yung puso, malambot ang puso sa mga gaya ko. Kaya sa'yo ko sinasabi. Sino pa bang tumutulong na iba? Wala na. Ikaw lang yung vlogger na malambot ang puso sa mga kagaya namin. Wala pa akong ibang vlogger na ganyan yung ginagawa. Tumutulong. Ikaw lang yung nakilala. Ano, Kuya Oliver? Kukunin daw yung pera mo. Hindi kukunin niya. Payag ka? Opo. Mawawalan ka ng pera pag kinuha mo. Di bali na. Oo? Di bali pambili ng tricycle? Oo. Di maganda. Tingnan mo na, maganda sabi ko. May papasada Oh. sa Hindi, Kuya Oliver, yung perang binigay sa'yo para sa bahay mo yon, pampagawa. Di ba? Hindi pang motor. Pag ibinili ng motor, kanya yung motor. Kawawa ikaw. Ipapasyal nga namin siya sa bayan, Daddy Frankie. Kakalawangin yung motor, yung Pag bahay. nag-grocery kami, di sama namin siya. Hindi. Ganun din bahay at may bahay pa naman motorsiklo wala Oo. Motor na lang Saan ka titira? Kung wala kang bahay, may bahay pa naman Saan? Doon? Doon, sige, wala kang bahay. Doon ka natitira sa kulungan ng baboy. may tricycle sana may bahay pa naman Oo nga, may bus pa naman. Hindi pwede. Hindi pwede, kailangan may sarili kang bahay, Kuya Oliver. may bahay pa naman Saan? Diyan. So, sa ngayon, Nanay Ansing, at saka Kuya JJ, pag-isipan yung maigi, hindi pa naman ngayon iiwan siya, pero darating tayo sa point talaga na iiwanan. Diba? Pag-isipan mo kung ano at kung saan. Kung sakasakali, Kuya JJ, saan natin siya patatayuan ng bahay? Kung sa akin, sir, ito pa rin dyan, Akala ko dito sa pagitan ninyo. Ay, pwede naman dyan. Di ba? Pwede ba tignan natin? Para mapag-usapan natin? Tignan natin yung... Saan ba gusto mo? So, Ikaw dito nang natin. masunod. Bahala ka din ako. Isang kwarto lang naman. Dito na lang Sabi mo siya masunod, hindi ka kukontra, tapos dito. Sabi niya dito una, diba? Hindi, sabi ni Kuya Gigi doon sa pagitan, malapit din sa kanya. Para dalawa kayo nagtitinginan. Kasi pag doon sa likod, magiging patamaran na. Pero pag nasa gitna kayo, palaging nakikita. Hindi naman na po ito mag-iingay. Kung ang reason nyo noon nag-iingay, hindi ito nag-iingay. Hindi po. Basta pinapakain natin, tinutulungan natin. At saka tuloy-tuloy naman na ang alaga. Nandito pa rin po kami na laging nakapunta. Ituturo nyo lang muna sa akin yung lugar. Nanay Ansing, kalimutan mo muna yung motor, please. Bahay muna. Sige, Daddy Frankie. Kakalimutan ko ngayon, pero ikaw wag mong kalimutan.
Ang pag-usapan muna natin, kasi once na ngayon, ituro nyo sa akin kung saan yung lugar na pagpapagawan, and then babalik ako dito, kasama ko yung puriman. Dito pwede ba makakuha ng karpintero? Kasi doon nagpapagawa rin ako eh. May papagawa ko yung bahay ni Atenida. Nagpapagawa ka ng bahay niya, Daddy Frankie? Saan banda? Doon sa bahay nila, paparepair ko. Pwede naman, mayroon naman makukuha ditong foreman, Daddy Frankie. Sino purman? Kumpare ng asawa ko. Yung asawa mo. Hindi, Tsaka yung kumpare niya. kumpare ng asawa mo, puriman. Yung asawa ko, labor lang. Tapos maging labor asawa mo. Kung di tutulong siya, pag di Magkano sweldo asawa mo per day? 500 lang, Daddy Frankie, yung Ayun. labor. Oo. Yung puriman, magkano? 700 yata ang alam ko. 700. Tapos merienda pa. Tapos pakainin pa. Yun ang alam ko, Daddy Frankie. Ikaw, kung nakanda ka na, di ituturo namin kung saan, hindi ko kasi alam kung anong magandang pwesto eh. Para sa akin lang, Kuya JJ, Nanay Ansing, dito sa pagitan ninyo. May Basta- kawayan kasi dyan, Daddy Frankie. Patanggal natin. Madali lang naman tabasin. Kasi pag ilagay nyo na naman sa likod, kung may space naman maluwag, para nakikita nyo po. So, hindi yata nabigyan ni Kuya ng pagkain si Kuya Oliver. Bigyan ko Ay, nga. oo. Hindi Ay, ang nabigyan ganda ni Nanay Ansing. Oo, ganun nga rin yung iniisip ko noon. Di ba sabi ko dyan? Oo. Para, Hindi, ang isip mo kasi noon, idikit sa bahay mo. ay, ganun. Sige. Para, Yung maganda lahat nga na, yung mga plano mo Nanay Ansing, paikot-ikot, tas papasok sa bahay mo pa rin eh. sige, maganda yung naisip mo na lahat kami titingin. Akala mo Nanay Ansing, hindi ko nararamdaman. Sabi niya, bili ng motor para pag nag-shopping, sama namin siya. Pero kanya yung motor. Dati Franco naman, nagbilis naman ang isip mo. Doon agad. Kamu naman, Dati Frankie. Mapanghusga ka naman pala. Patay tayo dyan. Ako patuloy ngayon na panghus. Sinasabi ko lang real talk. No? Sige, tignan natin. Tignan natin mga kababayan. Aray ko. Tignan natin yung bahay kung saan itatayo. Tignan natin yung pagpapatayan mo ng bahay. Halika. Diba? Dito Daddy Frankie, pagtanggalin namin yung kawayan. Oo. Tanggalin natin yung kawayan. May multo kasi dyan, Dati Frankie. Multo si mata. Walang kayo maniwala dyan. Ikaw ang mukhang multo eh. Walang maniwala dun. Maluwang na dito naman Daddy Frankie. Oh, ito eh. Yan. Bakit kaya tanggalin ng kabayan? Ikatin na, tanggalin na. Oo. Mas malapit ang bahay. Gusto ko nga matanggal kasi ang dami-daming kalat. Opo. Dito. Saan Kuya JJ? Dito naman dito Daddy Frankie dito. Ha? Pag malinisan ito. Oo. Tanggalin na. Ito yung, so, gitnang-gitna para hindi kayo nahihirapan. Kuya Oliver, dito tayo, magtatayo ng bahay mo Kuya Oliver. Gusto mo dito? Oo. May kapla daw dyan. Wala. Talaga si Nanay Ansing, tinatakot mo eh. Gusto mo talaga idikit sa bahay mo eh. Taong kapre, yung taong malaki. Kasi noon, Dati Frankie, nung bata ko, tumatang kami dyan ni tatay manonood ng TV sa kapitbahay. Sabi niya, may kapla dito. Sabi Oh, niya. panakot lang nila yun sa'yo para hindi ka gumala. Kaya hanggang ngayon, takot ako dyan sa kawayan. Hanggang saan ang lupa nyo? Ang ganda Daddy Frankie. Boundary nitong kahoy na yun kay Mito? Oo, Daddy Frankie dyan. Sakop nyo pa yung kay Mito? Oh, so banda rito. So kailangan talaga tanggalin tong kahoy para dito yung harap ng bahay. Ito yung harap ng bahay, Okay? Uy, ang ganda naman. Di pagawa na lang kita ng bahay dito tapos si Oliver na lang titira doon sa luma. Pwede rin. Basta maganda lang papalad mo. Yan talaga si Nanay Ansing. Dito daw yung magiging bahay mo. Magpapatay si Daddy Frankie ng bahay mo. Diba? Tanungin mo yung hollow block Nanay Ansing kung magkakano ngayon ha. Sige, Daddy Frankie. Saka semento na rin. Pagtanong ko. Hollow block lang muna. Para may... Saka yung label, yung pambayad sa gagawa. Para may idea kami. Dito. So yun mga kababayan, mga kabarangay, ito yung naging usapan po namin. Ito yung space, lugar na itinuro ni Kuya JJ tsaka si Nanay Ansing
Dito po itatayo yung bahay ni Kuya Oliver. Tatanggalin muna tong kawayan para maayos. No? Madali lang naman yan tanggalin. So ngayon pa lang, sunugin na. Isang araw lang yan, tapos yan. Kailangan tulong-tulong tayo para hindi na ganoon kalaki yung magagastos natin sa labor. Kasi hindi naman ganoon kalaki ang pera, mga kababayan, no? Tulungan mo ko, Kuya JJ. Ha, Kuya JJ? Tulungan mo na lang ako, Nanay Ansing. Oo, Daddy Frankie. Tutulong din ako magsusunog ako ng mga basura. Kailan ba? Ngayon na ba? Opo. Ngayon na? Hindi, umpisahan nyo na linisin to para pagdating namin dito, kunti na lang yung gagawin. Kung ano yung makakaya ni Kuya JJ, tulong-tulong na po. Sige, sabihin ko rin sa tao ko, Daddy Frankie, na wag mo nang magtinda at tumulong. Opo. Kumbaga, hindi po para sa amin to, please, para sa kapatid nyo po. Kaya tulong-tulong na lang tayo. Opo, Daddy Frankie. No? So magpaalam na rin kayo sa mga kapatid nyo na sana sang-ayon silang lahat. Sa patingin mo, Kuya JJ, payag sila na dito? Payag Daddy Frankie para may sariling bahay si... Ako payag na payag, Daddy Frankie. Oh, very good. Sang-ayon ako. Ayaw ko kasi, kailangan, bago tayo magsimula, kausapin nyo sila. Sige po. Baka kasi mamaya naitayo ko na yung pader dyan, tsaka may aapila, sayang po. Hindi naman siguro ganun. Pero mas maganda po yung nasasabihan nyo sila Oo. na ang napagkasunduan natin ay iparating nyo sa mga kapatid nyo Sige po. para walang Maganda problema. para maliwanag. Opo. No, hindi po para sa akin to, para sa kapatid natin si Kuya Oliver. Okay? Para magandang usapan. So, okay na. Alis muna kami. Sige po, Set Daddy. aside muna natin yung sinasabing motor na Nanay Ansing, ha? Pero wag mong kalimutan yung Daddy Frankie. Isipin mo naman kami, yung mga anak ko, Daddy Frankie. Paano pag di nagtinda yung asawa ko, wala silang makainin. Kaya awa mo na sa akin, Daddy Frankie. Last na talaga yung kahilingan ko na yun. Para sa mga anak ko. Basta unahin lang muna natin yung bahay, ah? Okay. So yun mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala po ako'y magpapaalam kasi medyo sumasakit po talaga ang ulo ko. Napakainit po ng panahon pero mas mainit yung usapin namin ni Nanay Ansing. Kaya paalam po sa inyong lahat, maraming salamat po and God bless po.